bababa naman yan. Bumababa. So yan, kakain naman na nila. Ang size yan o. Parang hindi sila. Ay, ayan mga ka-farmer, share ko lang ano. Hindi ko akalain bago tayo mag-umpisa. Silipin natin yung mga isda at ano na bang nangyari. Bago tayo mag-umpisa, kahapon pinalinis ko po yung aircon nito, air conditioning nitong ating sasakyan ano, at malinis na po yan, brand new, parang ang lamig na naman, grabe. So kasi nung nakaraan sabi ko bakit mabaho yung labas na parang mapanghi. So sabi ko bebe, kaya madumi na, palinis na natin. So dalawang pinagpilian ko, yung may mga bago po kasi no backlash at may backlash. Babaklasin po lahat yung dashboard. Tapos meron namang isa hindi na babaklasin, may camera lang daw na pinapasok para linisin. So mas pinili ko pa rin yung backlash kasi syempre mas ano talaga, mas pulido ang linis noon. So ayun, alam niyo na discovery ko, may daga mga ka-farmer. Binahayan po ng daga. Pero kailan lang naman, nag-umpisa pa lang siya. Buti na lang, chinek naman nila, wala naman po tayong nginat-ngat, walang naging problema. Yung nagbahay po siya doon sa cabin filter. So sakto yung daan nga naman ng hangin, papasok. May mga ipot-ipot na at tae, buisit na daga na yan. Ngayon, inisprayhan ko, meron naman po kasi akong anti-rat, yung rat away na ini-spray din. Tapos lagi na lang pong i-check din. Kaninang umaga chinek ko din, wala naman. Inisprayhan ko po yan ng pang taboy sa daga, rat away. Grabe no. So ayun po, ingat po kayo, alam na ang ating sasakyan ay hindi naman gaanong ginagamit. At isa natetenga din po ng ilang araw, kaya siguro naisipan niya masarap magbahay doon. Ayan, ano ba ang kahapon ay ayun, nagawa na po itong net na ito. Yun nga lang, ba't may ano pa ito? Kasi hindi naman nila pinakawalan yung isda. Ayan o, mayroon pa rin dito. Pero ayan, nakawala na po yung iba. Hindi ko alam kung nasaan na. Ayan o, ayan, mayroon pa rin, naandyan pa rin sa loob. So kailangan na po nating tanggal din tong kulambo para dito ano na po sila, free na. Ayan o, naandyan naman yung mga isda natin. Ikot sila. Nandun na o. Ayan o. Si mama pala nanghihingi na naman ng pagkain. Wala na atang pagkain. Binuksan ko na yung pre-starter kasi parang mas maganda pang ipakain itong pre-starter. Gagawa tayo ng cloth at sayang din yan. Kahit doon na lang siguro sa mga ayungin doon sa kabila, pakain natin yan doon para hindi naman po masayang. Ayun, ganyan lang muna tayo. Once naman na i-ano na nila yan, natutunan na po nilang isubo yung pre-start, ay ano na, malalaki na yan ng mabilis. Nakaraan kasi dito, ano ba, paano sila na-train? Na-train sila dahil sa ayungin, mga farmer, kumakain yung ayungin dito. Na ano sila, na parang na ba, nasa labas yung iba oh. Nasa labas yung ibang, yan lang, importante buhay. Baka yan yung mga nakawala na andun oh, sa labas. Kain tayo ng tilapiyang malalaki.
Busog pa yata ah. Malakas po yung ulan kahapon at yun, tumaas yung tubig oh. Tumaas yung tubig. Naabot na naman yung maximum siguro ditong spill limit nung ano, yung pinaka butas niya ng tubo natin. Overflow. Mas agresibo talagang tilapia pag may init. Ha? Yung ha? Inano mo na? Linipat mo na? Okay. So dyan sila para at least masanay kung papasok ka na. Mga ilang araw lang naman yan dyan. Yung iba wala pa? Bakit? Ha? Oo. Pipiliin natin kung alin ang makakauwi pa. Yun ang ititira natin, ilalaban. Ayan o. Wala, matumal ang kain. Oo, syempre. Tubig daw, tubig. Ha? Andun sa kabila yung iba. Ayan o, ihirapan ako dito sa maliliit natin. Parang matumal yung kain. Parang ewan ko kung hindi pa po naman nakakaalis yung ibang ano. Parang gusto ko nang wasakin yung ano yung kulambo. Wasakin ko na kaya ito. Hindi pa rin makaalis oh. Hindi kasi nila ay nalis eh. Oh, tingnan nyo naandun pa rin Gusto pa rin makawala. Hindi na yung iba. Yung iba na andun din sa sulok, gusto din pong umalis. Ngayon ito kailangan na natin mapaalpas to dahil ayun, binuksan lang yung dyan pero hindi naman po makaalis-alis naman. Ayun na sila mga ka-farm. Sulok pa din naman. Paano kaya natin mapapaayos to ng ano? Siguro pagka ano na, kaya na po nila yung kainin yung ating pellet na floating. Pwede na siguro. Ayan naandyan na sila sinira ko na lang yung kulambo. 100, magkano ba binigyan? 180. Wala na siguro bababa yan dito para tanggalin yan. Nasa ko na lang. Ayan nakaalis na sila. Ayan. At least sabi ko sana itatabi ko, kaya lang wala naman ang kukusa magbaba dyan para anuhin yan. Sinungkit ko na lang. Ayan, okay na rin nakatakas na sila para at least wala na. Ito itatabi ko yung aerator natin. Yun na sila Ayan, nandun. Marami-rami pa yan. Siguro mga kasi marami din po ang nakatakas siguro mga 20 to 30% po ang nakaalis, nakatakas. Naandun na, kasama na nung mga ayungin. Yun ang lalagyan natin ng fry mash ngayon. So problema ko, parang yung red tilapia naman ngayon nangalat naman. Marami po ako nakikita na andun na din. Sana dito pa rin sila kumain kasi dito lang naman po magsasayang tayo ng feeds pagka nagsabog din tayo doon para lang mapakain yung iba. Tingnan natin yun doon. Magdadala ako ng feeds na pellet doon naman sa labas. Tingnan natin kung may kakain So ayan po yung pumupunta sila sa sulok Lagay na rin ako ng kangkong para meron silang malalaro-laro sana. Pero nagpipilit pa rin silang makalabas. Magulo Masasayang tong ating kulambo naman kung hayaan na lang muna natin dito. Niisip ko kasi parang sabi ko kung kakain sana
Problema ko naman. Tingnan nyo naman, oh. Gusto nilang lumabas, ano. Tingnan nyo, nasa gilid. Nandun sila, oh. Freedom talagang gusto, eh. Ang laki na nga ng lugar nila. Di bali, hayaan lang natin yan. Masasanay din siguro mga yan. Basta binabatuhan natin ng pagkain, bahala sila. Pero sana wag naman muna makatakas. Kasi mas mahihirapan tayo lalo na ipunin sila pagka nakaalis po yung mga yan. At mas mahirap pong pakainin. 1 week na yan ngayon. 1 week, pero para sa akin hindi ganon kabilis yung laki. Tingnan natin dyan kung dito na sa malaking space kung mas mabilis na po silang lalaki. Kung kakain lang sana talaga, para kasing matumal ang kain nila, eh, kaya medyo mabagal. So ayan, wala tayo ng fry mash. Sasabog natin doon sa, sana makababa ako, hindi ako madulas. Sana. Ano, Max? Ay, dami-dami na. Dalhin natin. Isang ano na. Ayan, oh. Kasi doon lang sa may pader, mahanap naman na nila. Mahanap po nila. Yung binili pala akong kalamansi na seedlings. Ito, palitan ni Kongkong yung mga naandun sa labas. Mga pangit. Kasi pag nagka-grass cut sila, tinatamaan ng blade o kaya nung ano yung katawan. Yun ang ayaw na ayaw ng kalamansi. Sa mga nagkakalamansi po, wag na wag nyong pasusugatan yung katawan po ng kalamansi ninyo na pag ginagrass cutter. Kasi yan po ang weakness ng kalamansi. Tatampo. Makikita nyo unti-unti nang namamatay. Ibon na naman yata, yun ang kalaban natin dito sa gilid, oh. Nakatambay yung ibon. Ubusin yung similya natin dito. Ito ang pinapakuha ni Papayam kay Kongkong. Baba tayo dito. Yan, oh, may makikita akong maliliit na tilapia. Nakababa ka naman. Bababa naman yan. Bumababa. So yan, kakain naman na nila. Hindi na ako pupunta doon, madulas. Ay, ayan, dami pong ayungin. Actually, yung ayungin pong first batch na nakikita natin, medyo malalaki na. Halos kasing laki na po ng tilapia na red. Ngayon, may nakita ako, sobrang liliit naman na bago. Kaya, ayun, natutuwa naman po ako at ibig sabihin, dumadami yung ayungin natin. Kaya ako kumuha ng, bukod sa nahiya naman ako sa magdi-deliver, sige sabi ko ayungin na lang. Kasi bangus sana yung usapan namin, kaya lang duda ako sa bangus, eh. So ayungin na lang ako kasi mukhang yung ayungin na yun ay lumalaki naman. Yung second batch natin, nakikita ko kasi dun kumakain sila, eh. Malakas kumain. So dahil nga po, pero hindi ako naniniwala, sabi niya 2 months lang daw yan. Hindi siguro, hindi ako maniniwala ang 2 months old yun. So may mga itlog na, eh. Baka nga 5 months na. Tanda na. Eh yun naman ang ano niya, sabi niya 2 months daw. Kasi kung 2 months, edi malaki na po yung ano, di ba?
So ayan, sana yun, ganoon na lang po ang gawin natin araw-araw. Maglalaglag tayo dito ng fry mash kasi naandito po sila eh. So, at least yung mga ayungin makakain din. Sanay na rin po sa pellet kasi mukhang yung ating maliliit na tilapia ay ang ipapakain natin doon ay ano na, yung kagaya ng dati, 'di ba? Doon na din naman natin sinana yung mga red tilapia natin doon sa pre-starter. Meron pa daw niyan mas maliliit pa eh. Pero P1 ba? Ay, P1. Pero okay na 'yun, pre-starter na 'yan. Sasanay na rin sila. Ayun, may mga maliliit doon sa kabila oh. Sayang ano. Sana mapakita ko. Ang liliit, as in ang liliit. Para po siyang paano ko i-describe? Sobrang liliit. Kaya hindi nyo halos makita eh. Pagka, kahit ako po yung actual na pag hindi nyo tinitigan, hindi nyo po makikita. Ayun, naandoon sila ang liliit. Kaya lang mailap ang ayungin eh. Hirap ang lapitan. Siguro matagal na may ganon. Hindi ko lang, kasi ngayon lang, lately lang po tayo nakadiscover. Kaya ayun na, may lumalapit. Ayun po, ayun, kita nyo doon mismo sa may mga fry mash na marami na yun. Ayun po, sana nakikita ninyo yung mga gumagalaw. Ayun, grupo, ayun, papalapit. Ayun oh. Yan, marami yan. Yung mga maliliit na yung sana nakikita ninyo. So ganyan po kaliliit. Yung mga mas malalaki naando na sa may mas malalim. Pero yan oh. Ayan po. Yung bagong batch na ayungin. Ayan. Kita nyo? Lumapit naman ano. Ayan oh. Maliliit pa. Hindi pa po tilapia yan. Wala pa tayong tilapia. Ayungin oh. Tingnan nyo, silver din. Silver din po ang kulay. Yan yung mas maliliit. Sana matuto silang kumain ng fry mash kasi high protein po yan. Ayun, kung tinutuka naman na nila. Ayun, very good. Yan oh. Galing. Nakatawa. Hindi lang ako gumagalaw kaya ayun, lumapit sila. So everyday sana malagyan natin at ayun, tingnan nyo, kinakain naman na nila. Masanay po sila. Ayan. Tapos ayan na yung mga red tilapia natin oh. Kita nyo, gumagalaw na, nag-i-explore na po sila. Ito na yung mga kumakain sila na. Ano yung kinakain nila? Ayan o. Mga gunggong, ang daming pagkain dun sa kabila. Ayun yung kumain. Maloko-loko kayo ah. Ay! Yan yun. Ayun o. Yan. Mga maliliit. Hagis tayo doon sa kabila na starter naman para makita natin. Ayun o, malayo na po sila. Ayan, yan din yung mga kumakain doon. Ikot lang. Nakita nila yung primus, kakainin yan. Naamoy nila eh. Amoy nila yung primus. Yan yung mga hindi kumakain. Ang liliit pa, tingnan nyo oh. Ayan oh, nandito tayo sa pakainin natin tong mga maliliit. Marami pang maliliit dito sa palagay ko. Ito yung mga galing doon sa kabila.
Parang first time. Yan o. Mga maliliit. Sabog ang size. Yan o. Parang hindi sila sanay. Ayan, ayungin na po yan. Yung kumakain na yan. Ayungin yan. Ayan, ayungin yan, no? Nakikita nyo? Walang... Palagi ko kailangan natin magsabog dito kahit isang beses, isang araw. Para sa mga ayungin, ano? Ayan, no? Ayungin yan, oh. Ayungin po yan. Oo. Oo. Buti pa'y ayungin, kumakain. Ayungin yan. Hindi nyo nakikita. Yan po ay ayungin. Yun yung mga red tilapia. Ayaw naman nila. Parang galing lang doon sa ano, namamasyal lang sila. Galing din lang doon bagong kain. Pero dito ayungin po ang kumakain. Ayun, oh, ayun na po yung mga malalaking kasama yung red tilapia na maliliit din, oh. Parang lumalaki naman na yung mga ayungin po. Nasa ilalim kasi sila eh. Siguro mga 1 foot down. Doon po sa semento din nanginginain, kaya lang hindi nyo gaano makikita. Ito red tilapia na yan, naandyan sa gilid. Sana matuto silang kumain. Ayun lang, ayun kumakain ng ano, fry mash. So, kailangan natin mag marami pang ayungin natin. Very good, ah. Yun. Nako po, eto na, kinain na ng butete yung fry mash natin. Yan ang kalaban natin, oh. Butete, oh, grabe, patay ka. Marami din pong ayungin doon, oh. Marami din ang ayungin. So kailangan natin siguro mag kahit isang beses lang. Marami, oh. Di pa po sanay niyan yung iba. Mas dadami pa po yan pagka tayo ay marami. Di pa po ako namimingwit kasi. Ayan, namamasyal yung iba. Ayan, nagpuntahan naman dito. Pero marami po ang ayungin. Buti na lang, ano? Buti na lang. May purpose yata ang aking paglagay dito ng fry mash, Ngayon na-discover natin na mas marami pa po ang ayungin na ano, mga namamasyal na rin, oh, mga loko. Oh, ayan, ayan na sila niyan. Yan yung mga kumakain din po doon. Aba, pero marami po ang ayungin na baka ngayon din lang nakatikim. Buti na lang nagpunta ako dito. Checkin naman natin doon sa kabila. Check tayo dito sa kabila. Kaya lang paano kaya ako pwede na palang bumaba dito. May ano na, may lupa na nga pala yan. May tubig na umaagos dito. Ayan, oh. May sumasalubong na maliliit na tilapia. Nakarating na naman po dito. Patay tayo, Kaya sabi ko sana kung po pwede ay anuhin na namin, alam mo yun, pababain namin yung tubig, tapos isarado na po namin yung part na may butas.
Ganun na lang ang gawin. At least magkaroon man ng tubig dito, ano na lang, walang isda, di ba? Kasi yung mga maliliit na tilapia nakarating na naman po dito. Ayun ang concern natin. Magiging wild. Walang gaanong kumakain. So ibig sabihin ay wala din gaanong ayungin dito. Ayaw kasi ng ayungin ng mababaw. Wala gaano. Saan na yung mga takip nito? Alam ko gawa na yung mga takip nito eh. Yung mga ayungin natin yun na, andoon kailangan natin ng isang scoop everyday. Kahit papano, sabong dyan. Wala pong kumakain. O hindi sila sanay. Kung ang daming kumakain na ayungin. Ayungin ba yan o tilapia? Ayungin. Nandito yung mga tilapia marami po ang ayungin. Buti na lang na-discover natin to. Yung mga pumipitik po na yan, ayungin yan. Mamimingwit nga tayo. Meron akong maliit na hook dun dami. Ang dami. Kasi kung tutuusin nyo mga ka-farmer, kung ano po natin, ang dami ko pong ayungin na in order. Kung sabihin mo na ilang % lang ang namatay doon, ibig sabihin mas marami po ang ayungin kaysa sa tilapia. Nakikita lang natin yung tilapia kasi may kulay. Pero kung titingnan nyo yung mga tumatalsik-talsik na yan, ayungin po yan halos. Yung kumipitik na yan sa mayroong splash, puro ayungin po yan. Kita nyo yung tilapia kumain, hindi naman po pumipitik, di ba? Yung ayungin ang mas naggumagawa ng splash. Mamayang hapon try natin magbingwit. Nandito rin sila makain. Yan din po yung naandoon. Mga tilapia na yan. Pero I think yung ayungin po ay yung iba na naandyan lang, hindi na rin grabe, parang yung buwisit na mga to. At least alam na natin na magpapakain din tayo dito. Basta makikita mong kinakain, okay na yun. Masaya na tayo. Yan na. Sabog na yung sizes. Ang ulam pala namin ngayon ay barakuda. Pinatay na ni Papa Yam yung barakuda. Ang ganda din pala ng karne ng barakuda, puting puti. Pwede po siyang ikilaw. Ayan. So meron akong maliit na hook doon. Ano sa tingin nyo? Set up tayo para makita natin yung ayungin, kung ano na yung mga size. Ayan ang takaw nila. Pwede tayo mamingwit. Subukan lang natin.
Nakita natin yung size ng ayungin. Baka magulat tayo, ano? Pero dahil nga sa slow grower po sila, baka alam niyo na. Pero mataba yan kasi dami pong natural food dito eh. Plus yung ano, nakakakain pa, di ba? Ayan o, mga bagong batch natin ng ayungin. Andyan, kumakain. So ayan, ganun na lang po ang gagawin natin. Fry mash, ubusin natin yung fry mash dyan. Sabog-sabog na lang tayo. Kahit everyday, isang salok. Para at least nakakakain po yung mga ayungin na maliliit. Plus, dito rin maglalagay din tayo ng starter para po sa mga ayungin din na malalaki. Para makakain din po sila. Marami po sila. Hindi lang talaga makita. At least doon regular pakain, tapos dito kahit isang ano lang. Tinitingnan ko kasi parang mga kidlat lang, ano. Ay nako, so ayan mga ka-farmer, diyan po nagtatapos ang vlog natin ngayon. Tamang pasyal lang at observe sa ating mga fish. Ako naman po ay syempre masaya. Diba? Gandang tingnan na ating mga red tilapia. Kung marami yan. Pagka napakawalan na po yung ano, iiyak na ako sa pakain. Ngayon gusto ko pa silang kumain ng kumain, pero maniwala po kayo, pagka yun ay nagsabay ng lakas ng kain, baka sasabihin, oy tama na. Ganun ang mangyayari. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.